Sige, tutuloy natin yung ating pag-aaral, Matthew chapter 2. We catch up sa verse 13. At tatapusin na natin ito kasi pagdating sa chapter 3, si John the Baptist na po yan. At chapter 3, John the Baptist na. And meron na siyang gap na mga 30 years na. Kasi John the Baptist mag-start ng ministry ay 30 plus years old. Ang Panginoong Jesus ay nasa age na 33 o nasa 30 plus din. Ang Panginoong Jesus nag-start ng ministry niya. Kaya between chapter 2 and chapter 3, nasa 30 years na ang nalipas. Kaya tatapusin natin yung chapter 2. Ayan. And nilagyan ko nga ito ng pamagat na the fatherly love of God to His Son. Okay. Malalaman natin yan mamaya kung bakit. The fatherly love, ibig sabihin yung pagiging ama ng Diyos sa kanyang anak, ang ating Panginoon sa Kristo. And at the same time, sa atin din as God's Son. Paano tayo naging anak ng Diyos pala? Sabi sa John chapter 1 verse 12, kung sino man na tumanggap sa Kanya, nilalak sa Kanya, sa ating Panginoon Jesus, and receive Him, ay binigyan sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. So, ang ating Panginoon Jesus ay anak ng Diyos, bigaten, pinanganak. Pero tayo, anak tayo ng Diyos, adopted. We are adopted son, at maging adopted tayo because of our Lord Jesus Christ. Okay, so titingnan natin yan. Pero as a review muna, ang focus natin last week, ay ang mga characters. Sino-sino yung mga characters na yun? Sa chapter 2, ang mga pantas, okay, mga wise men, si Herod the Great, sino pa? Ang mga chief priests, saka ang mga scribes, or tinatawag natin ng mga religious leaders at the time, at saka yung mga residente doon sa Jerusalem. Mga Israelites, mga Jews. So, ang mga pantas, dumating sila galing sa malayong lugar. Para ano? Para mamasyal, magpupuri sa Jerusalem. Tingnan nila yung templo ginagawa ni Herod the Great na maganda. Yan ba yan? Hindi. Pumunta sila because nabalitaan nila, nalaman nila na ipinanganak ang magiging hari ng mga Hudyo at dumating sila para siya ay sambahin. Okay? Sambahin. Para siya ay sambahin. Ginawa ba nila nung nakita ang Panginoon Jesus? Yung sinabi nila na siya ay sasambahin, ginawa ba nila? Actually, nung nakita nila ang Panginoon Jesus, napuspos sila ng galak. Nalubos ang kanilang kagalakan. Alam niyo yung pakiramdam na pa, meron kang gustong makita o meron kang gustong ma-achieve na for how many years o gano'ng kahaba yun. Tapos nung na-achieve mo, gano'n na lamang yung naramdaman mo. Even to the point na maluha-luha ka, pero hindi sa kalungkutan, na maluluha ka sa galak. Yun yung pakiramdam ng mga pangkas, mga wise men, at sa galak nila, sa ayon na nikluhod, nagbaw sila at sumamba sa ating Panginoon Jesus. But at that time, siya ay baby pa. Sa 1 year old, pataas. Okay? Hindi lang yun, nagbigay pa sila ng mga gifts. Gifts of gold, frankincense, at saka myrrh. Ang tanong si Herod, nung napalitaan ni Herod na may ipapanganak na hari ng mga Hudyo, tuwang-tuwa siya. Hindi. Nagulimihanan siya. Nagulimihanan siya, pati ang buong Jerusalem. Nabagabag din, nagulimihanan din.
Pero ganun pa man, kahit ganun ang naramdaman ni Herod, sabi niya sa mga wise men, sige, puntahan niyo yung bata, sabihin niyo sa akin, sasambahin ko rin siya. Take note ha, ang mga wise men, sinabi nila, sasambahin nila si Jesus Christ. Ang King Herod, ang sabi rin nila, sasambahin ko si Jesus Christ. Okay? Yung mga wise men, ginawa nila. Sinambangan nila, tama? Pero si Herod ba, sinambangan? Hindi siya sumamba, pero yung lumabas sa bibig niya, iba yung laman ng kanyang puso. Okay? Dahil gusto niyang patayin si Jesus Christ dahil wala dapat maghari kundi siya lamang. Pero alam niyo po ba, malapit na mamatay si Herod dito. Meron siyang sakit. I think sa tiyan. Ito lang kung colon cancer yan o hindi. Basta meron siyang sakit sa may problema siya sa tiyan. At yun ang kanyang ikinamatay noong 4 BC. Okay? Namatay si Herod the Great sa problema sa tiyan. 4 BC. At nung time na yun ay nasa Egypt. Sila Mary Joseph at ang ating Panginoon Jesus. Now, other than Herod, so si Herod, nandyan siya, sinabi niya, sasambahin si Jesus Christ, pero ang katotohanan na siyang patayin si Jesus Christ. Now, ang mga religious leaders, scribes and Pharisees, mga marurunong sa law, mga may alam, ang katotohanan niya, sila nga nagturo eh. Umipon sila ni King Herod, sabi niya, saan ba, ayon sa hula, saan ba ipapanganak ang Messiah? Sabi nila, ay doon, sa Bethlehem. Doon kayo pumunta. Alam nila, asan sila? Alam nila kung saan ipapanganak, pero anong ginagawa nila? Ayun, nandun sila sa kanilang mga comfort zone. Ayaw nilang pumunta kay Jesus Christ as King of the Jews sa takot na pag pumunta sila doon, ay gagawin sa kanila si King Herod. Mas natatakot sila sa tao kaysa sa Diyos. Okay? Pero, which means na dito, sa puntong ito, sa part nila, mga religious leaders, hindi sapat yung meron kang alam patungkol sa Panginoon. Hindi sapat yung meron kang alam sa Bible. From cover to cover. Yung cover lang. Saka yung cover sa kanila. From Genesis to Revelation. Yung Genesis lang, tapos yung Revelation. Okay. Hindi sapat yung marami tayong nalalaman. Mamaya, balagdagan ko yun. Okay? Kasi itong mga to, religious leaders, alam nila. Pero hindi sila pumunta para sumamba. Ang sumamba sa kanila, mga hentil, nagmula pa sa malayo. Naglakbay pa sila, and almost 3 months to 4 months silang naglakbay. Ay mga high priest, at saka mga scribes, baka 2 hours lang, nasa Bethlehem na sila from Jerusalem. Ilapit lang nila. Pero hindi sila pumunta. Now, yung mga Hudyo. Ano nangyari sa mga Hudyo? Ang tagal na nilang naghihintay because Genesis chapter 3 pa lang, alam na nila na may darating na Messiah. Anong meron sa Genesis chapter 3, yung tinatawag natin na Proto-Evangelion, or the first gospel? Sabi doon sa Genesis chapter 3, the seed ng ahas will bruise yung seed ng woman. But the seed of the woman will crush, dudurugin niya yung head ng seed ng ahas. Diba? Ang tawag natin dyan ay Proto-Evangelion or the first gospel na sa Genesis chapter 3. So alam na ng mga Jew yun at hinihintay nila yung darating na Messiah. Pati sa mga propesiya, sa mga prophets, binanggit yung pagdating niya. Pero nung dumating, pinanganak ang Messiah, nasan sila? Nandun, natatakot. Bakit natatakot? Natatakot sila kung anong gawin sa kanila yung Herod na great. Instead na nagagalak sila at sasamba kasi meron na Redeemer na dumating na tagapagligtas.
Sometimes, ganun din sa atin, tayong mga tao. Bakit tayo umiiwas pag may nag-iimbita na sa atin? Ano, sila tayo? Matatakot. Matatakot na ano? Matatakot na pa ng dahilan. Ang sabihin, bawal kasi yan. Baka mawala sa atin ito. Baka mawala sa atin. Baka ipagbawal yung ganito. Baka ipagbawal. Matatakot doon, pero hindi siya natatakot sa mangyayari in the future. Na lahat tayo ay mamamatay, pero magpapatuloy ang buhay after death. Merong life after death. At dalawa yung pupuntahan ng tao. Isa sa dalawa. It's either sa piling ng Diyos Ama or doon sa apoy ng impyerno. So natatakot ka ngayon, baka mawala yung mga pilig mo, mawala yung mga bisyo mo, pero hindi mo naisip na mawala naman yung mga nalahatan mo. Or willing ka na i-deny ang lahat ng yan, sabi nga ng Panginoon Jesus, mapag-aralan din natin dito sa Matthew na kung sino man nasusunod sa akin, willing na i-deny ang kanyang sarili. Pag deny himself, ibig sabihin, hindi naman niya kakalimutan na, ay, si Victor ako, kakalimutan ko ng Victor, pangalan ko. Ano na lang, Victor. Hindi yun ang ibig sabihin ng deny. Ibig sabihin, yung mga nakagisnan mong pagkatao, yung nakagisnan mong pag-ugali, yung nakasanayan mong mga practices na malayo sa kalooban ng Panginoon, willing ka na talikuran yun. Ang kapalit na ay buhay na walang hanggan. Okay? Pero may titingnan tayo dito kasi dalawang king ang nakita natin sa Matthew chapter 1. Sino yung dalawang king na yon? Si Herod at saka yung bagong panganak. Si Herod na nauna na at ang Panginoon Jesus na King of the Jews. Si Herod, King of the Jews siya by the will of man. Inilagay siya doon as hari ng mga Hudyo ng mga Romano. Dahil ang Israel ay sakop ng mga Romano at that time. Ang Panginoon Jesus, nandun siya as a King of the Jews because of the will of God. Nandun siya dahil sa ang Diyos ang may kalooban. Now, si Herod ay saan kasi lahi galing? Isa siyang Idumean. Edomite. Ang mga Edomites ay mula sa lahi ni Esau. Esau, di ba? Esau. Alam mo sabihin Esau, baka iba na sa isipan mo. Yung sinasaw-saw sa sauce. Now, ang ating Panginoong Jesus galing din sa lahi ni Isaac. Jacob. Sorry. Kasi pareho sila galing kay Isaac. Si Esau at saka si Jacob, pareho galing kay Isaac. Ang kanilang nanay si Rebecca. Nasa tiyan pa lang, nag-aaway na yung dalawang yun. Si Esau at saka si Jacob, lalo na si Jacob, hinihila na, ako mauna. Eh, ganun, kambal kasi sila eh. Doon pa lang sa tiyan, nagkaroon na sila ng conflict. Now, Herod and our Lord Jesus Christ, si Herod alam niya, he is not the rightful king sa Israel. Kasi dapat mong galing sa tribe ni David, from the tribe ni Jacob, mula kay Jacob. Pero, kaya gusto niya patayin ang Panginoon Jesus because Jesus Christ is the rightful king.